Halatado yung NBI, ano? Ang kapal na talaga ng mukha ni Matibag. Isipin mo, klarong-klaro, may nangyaring pagnanakaw sa flood control. Merong mga anomalya sa customs. Tapos, ang iimbestigahan, yung nandoon sa Clark. Dahil, nandoon yung pangalan ni Cayetano. Pero hindi isasama ang pangalan ni Vince Dizon. Kahit ang chairman noon ng BCDA ay si Dizon. Pambihira talaga, no? Kakaiba. Hindi ba tinatablan ng hiya ang NBI director sa ginagawa nito? Parang alam mo ba kung ano ang tama at mali? Madaming dapat na imbestigahan. Yung pinakamalaki dyan, yung pagnanakaw sa gobyerno na talagang todong-todo. Bakit iniiwasan ninyo? Kaya na ng ombudsman yun? Di ba kayo nag-recommend sa ombudsman? Di kayo mag-recommend. Kayo mag-imbestiga. Imbestigahan ninyo kung sangkot ang Pangulong Marcos sa nakawan sa flood control. Di ba? Imbestigahan ninyo si Bersamin, si Olaybar, si Pangandaman. Sus, pambira ka naman, sir. Alam mo, Mr. Matibag, hindi makakatulong yung ginagawa mo. You are just creating hatred. Diba? Lalong nagagalit ang mga tao sa administrasyon na ito dahil sa kagagawan mo. Nagpapagamit ka. Diba? Dapat yung bureau ay independent. Diba? Sana matauhan ka at sana matauhan ng taong bayan na yung ginagawa ng administrasyon na ito ay puro na lang kalokohan. Hindi na matugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Dahil nga, ang problema nila, paano matabunan yung kanilang mga kasalanan. Sa tingin ko, ginagalit lang ni Marcos yung mga tao. Yung bang talagang klarong-klaro inililihis yung mga investigasyon, sinasadyang tumpukin yung mga kalaban, parang nangiinis lang talaga. Alam mo yun? Yung parang magalit kayo kung magalit, kami may hawak ng posisyon, kaya wala kayong magagawa. Di ba? Parang gano'n ang datingan. Parang what are we in power for? Di ba? Pero ako, sa tingin ko, itong mga nangyayaring ito, kasama na doon yung mga plano nila. Paano nila mapapa-extend yung kanilang kapangyarihan. At the same time, kung hindi man nila ma-extend, paano nila masisiguro na yung susunod na uupong Pangulo, kakampi nila. Diba? Kasi yung kakaharapin nilang kaso, grabe. At kung talaga naman, diba? Sigurado naman tayo dahil Sara Duterte ang magiging Pangulo. Grabe talagang kakaharapin nila. Kasi itong si Bibi Sara, hindi ito aatras. At alam kong wala talaga ito sasantuhin, walang pakiusap na makakalusot dito sa kanya. Alam mo, mahirap ang kalabanin yung isang tao na ang iniisip lang ay tumulong talaga sa bayan at dahil sa kanilang pagtulong sa bayan, sila ngayon ang naiipit. Yung bang pinersonal sila dahil sa kanilang pagnanais na mabago ang Pilipinas, yun talaga yung matindi na galit na dapat abangan natin. Kasi pag maupo si Bibi Sara, ako, I will agree. Bumawi talaga siya hanggat gusto niya. Ipakulong niya lahat ng mga yan. Nang magkaalaman na talaga kung magkano ang nanakaw sa pera ng taong bayan. Dahil hanggang ngayon, nanguhula pa lang tayo, ang daming pondo at tinarantado ng administrasyon na ito. Tapos, ang iniimbestigahan yung mga kalaban lang ito. Ito. Sabi ng isang matandang bayot na vlogger,
dapat daw si BP Sara ang magpa-drug test, hindi daw si BBM. Ikaw naman. Si BBM magpa-drug test, tapos utusan niya si Vice President na magpa-drug test. Ikaw, mahina rin ang utak mo no? Paano susunod ang mga nasa baba kung ang nandoon sa taas hindi man nagiging halimbawa, di ba? Siya muna, dahil siya nga ang tinatanong kung kung adik mo siya o hindi. O siya muna, dahil sabi ng kapatid niya, siya ay gumagamit ng cocaine. O siya muna magpa-drug test, tapos pag magpa-drug test na siya, iutos niya lahat ng aking kabinete, vice presidente, hanggang doon sa barangay kapitan, magpa-drug test na. Ganun yun. Diba? Ang bobo mo rin, no? Puro ka lang yaw-yaw. Mas matanda pa yata ito sa akin eh. Pareho na yata kami nitong mga senior citizen, pero ako iniisip ko pa rin kung ano ba talaga ang dapat kong sabihin. Dapat ganyan, ha? Unahin mo muna yung Pangulo mo, tapos pagkatapos niya, utusan niya yung Vice Presidente magpa-drug test. O, di ba? Para magkaalaman na kung sino-sino ang mga adik na nandyan sa gobyerno.